Hello everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. A blessed evening and glorious evening po sa bawat sa atin. At welcome po ulit po sa ating Global Harvest Goshen Ministry Real Life Issues, no po, na kung saan ay ikaw at ako po ay patuloy po na mag-aaral at tuloy na sa magitan po ng podcast po na ito ay makatulong sa atin, mabigyan tayo ng mga real life situations na kung saan ay sa tulong ng ating Diyos, sa biyaya ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu, ang mga issues na ito ay magbibigay sa atin patuloy ng inspiration, ng instruction, transformation, revelation, and of course ng blessing ng Panginoon sa bawat sa atin. So muli, ito po ang inyo pong lingkod, Pastor Edric po, at hayaan po ninyo na samahan nyo po ngayong gabi para po sa ating pagpapatuloy ng ating pong ibinag-uusapan yung tungkol po sa Exposing the Darkness series. Yan, natutuloy ho natin itong very timely na podcast natin about Exposing the Darkness series. So ngayon pong gabi ay muling isang expose na pag-uusapan natin, expose na tahimik pero laganap. Yan po yung ating pag-uusapan. Yan po ay ang title ng ating Exposing the Darkness series for tonight ay Last Exposed, Last Exposed. At yan po ay nakabatay po sa ating text mula po sa Mateo 5:28. Yan, Matthew chapter 5 verses 28, Sabi doon, "But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart." So sa Tagalog, sa Magandang Balita Biblia, Mateo 5:28, sabi, "Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nangangalunya sa babaeng iyon sa kanyang puso." So tingnan natin dito po sa ating pong Exposing the Darkness series tonight na may pamagat na Last Exposed. Yung sabi ni Jesus mismo sa text na binasa ko po sa inyo, ang pagnanasa raw po or lust sa English ay hindi lang tinatawag nating physical act, okay, kundi nagsisimula po yan sa puso at isip, Ang world natin, ang mundo natin, normal na ang tinatawag na lust o pagnanasa. Saan mo makikita yan? Sa movies, sa social media, even sa jokes, at maging, alam nyo po, hindi exempted ang church sa lust. At ito, at maging ang ating pong gobyerno, lahat yan ay umiikot sa realidad ng mundo na ating ginagalawan. Kaya po, sabi ko nga po ay tahimik itong issue na ito about lust exposed pero laganap. So si Jesus, tingnan natin yung background nitong ating pag-aaral mula dyan po sa Mateo 5:28. Si Jesus ay nasa Sermon on the Mount nung sinasabi po niya, kung saan ay tinuturo po niya ang tunay po na kahulugan ng tinatawag nating righteousness na hindi lang panlabas kundi panloob. So ibig sabihin po, mga kapatid, mga kababayan, sa panahon nila, sa panahon po ng ating Panginoong Kristo nung sinulat po ito, ang kanyang audience, ang mga religious leaders, Sino ba yung mga religious leaders noon? Yung mga pinuno ng mga religion noon, yung mga Pharisees, Sadducees, tawag sa kanila, ay nakatuon lang po sa tinatawag na batas na nagsasabing huwag kang mangangalunya. Yan po ay originate na nakalagay po sa Exodus chapter 20 verse 14. Para po sa kanila,
itong batas na ito na ginawa ng mga Pariseo at Saduceo, para sa kanila adultery ay physical act lang, no? Yun po yung interpretation po nila, no, na sa Exodus 20:14, wag kang mangangalunya, seemingly parang physical act lang po sa kanila. Pero po dito sa binasa ko po sa inyo, no po, si Jesus, pinalalim niya ang standard ng ibig sabihin ng wag kang mangangalunya, no? Sabi niya, hindi lang sa gawa, okay, kundi pati saan, sa isip at puso nagsisimula ang kasalanan, no? So, ibig sabihin po, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, ang lustful look, ayan, no, yung may pagnanasang pagtingin, ay hindi simpleng paghanga, kundi intentional na pagnanasa, no po? Dito po, ipinapakita po ng ating Panginoon Kristo na ang kasalanan po ay root, no, issue ng puso, no? Ugat ito ng issue ng puso, hindi lang nakikita sa panlabas. Siyempre, no, hindi naman natin nakikita ang puso, di po ba? Kaso, hindi nga lang ito issue ng panlabas, kundi root issue ito ng puso. So, sa kultura po ng mga Hudyo noon, no, para ma-appreciate natin tong pinag-aaralan natin mula doon sa salita ng Panginoon sa Matthew 5:28. Sa kultura ng mga Hudyo po noon, iniisip po ng marami na basta't hindi mo ginagawa physically yung lust o pagnanasa, ligtas ka na. Yun ang iniisip ng mga Hudyo noon. Pero binago po ni Jesus yung pong pananaw at perception ng mga Hudyo, no? Noon, ang tunay na holiness ay hindi lang po panlabas na pagsunod, kundi inner purity. Kaya ang point po niya, no, kung gusto mong sumunod sa Diyos, bantayan mo hindi lang ang kamay mo, kundi lalo na ang mata at ang puso mo. So, alam nyo, kung galit, 'di ba? Kung galit ang isang tao, mabilis makita, 'di ba? Obvious na ang isang taong galit, mabilis makita, tama po, no? Nakikita po 'yan sa mukha niya, sa pagsasalita niya, o sa reaction niya, no? So mabilis mong makita yung pang isang tao ay galit, yung reaction niya. Kung greed naman, greed naman, halata, ano, kapag sobra, no, may tinatago. Pero itong issue natin about lust o pagnanasa, sabi ko nga po, madalas tahimik, ano, nakatago, at akala mo, harmless, ayan, no? Pero po ang totoo, lust is like a silent killer, ayan po yan, ano, kaya tahimik siya, pero silent killer, yung pagnanasa ng laman, no? Tahimik siya pero silent killer. Bakit po? Kasi ito po ay, alam niyo yun, unti-unting kinakain ang purity, ayan, no? Relationships, at tiwala sa Diyos. Kaya itong episode po natin, hihimayin natin ang isa sa pinakamalaking struggle o issues ng tao, ano po, lalo na sa panahon ngayon, kung saan, sabi nga natin, isang click lang, no, nandiyan na ang tukso sa internet. Kaya bantayan natin yung mga anak natin, no, baka kung ano saang web, saang site sila pumupunta, baka mamaya napupunta na sila dun sa tinatawag nating mga pornography o pornografiya, no, na sabi ko nga, open yan, no, ang open yan sa internet, no? So nandiyan po ang tukso o ang pagnanasa. So this is last exposed, no, na ating pong pinag-uusapan. Okay, so basahin ko ulit, no po, yung ating text mula sa Mateo 5:28. Sabi po doon, "But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart." So, tingnan natin, no? May 3 punto itong ating pag-uusapan about lust exposed. No? Number 1,
lust, no, corrupts the hearts. Yan po yung number 1, no. Sinisira po ng pagnanasa ang puso. Bakit po? Kasi hindi lang ito tungkol sa, sabi ko nga, physical desire, okay? Kundi tungkol po sa maling pagtingin at maling intensyon, no? It twists how we see people, okay? Hindi na bilang image bearers of God, kundi bilang objects ng sarili nating pleasure. Okay? So pag-usapan natin, why it corrupts, no? Bakit sinisira ang puso ng mga pagnanasa? Number 1, distorts love, no? Lust turns genuine love into selfish grieving. Ayan po, no po? So, ayan na, alam nyo, sa mundo natin ngayon, laganap na, tinatawag nating ang tawag daw, same-sex marriage, no? At itong same-sex marriage po na ito, babae sa babae, lalaki sa lalaki, ay isang lust, no? Pagnanasa na hindi tama doon sa dinisenyo ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Kaya lang, ang problema, itong mga nagsusulong ng mga itong same-sex marriage na ito, love daw yun, love sa kanila. No? Dinidefine nila na yung pagmamahalan nila sa yun nga po, yung lalaki sa lalaki, babae sa babae na pagpapakasal ay isang definition ng love sa kanila. So, alam nyo, ito'y malinaw, ano po, na distorts love. It distorts love. No? Lust turns genuine love into selfish craving. Oh, yan po yon. Kaya po, itong number 1 natin, bakit sinisira ng pagnanasa ang puso? So, it distorts love. Number 2, it poisons purity. No, hindi na klaro ang conscience, no? Laging may hidden battle. Okay? So, pangatlo, it weakens devotion to God. So, para sa kanila, para sa tao, okay sa kanila kasi feeling nila yun. Yun ang kanilang pakiramdam, yun ang kanilang nararamdaman. Kaya lang, ito'y nagpapahina, no? Doon sa kanilang pagtanaw at pagtingin sa Diyos, no? So, ibig sabihin, a heart filled with lust, no po, struggles to fully delight in God's presence. So itong Mateo 5:28, no po, kung atin pong bibigyan ng illustration ito, parang tubig na dati malinaw, yan, no? Parang tubig na dati malinaw. Tapos may patak ng tinta, no, 'di ba? So ano nangyayari doon? Pag imaginein mo yung baso mo, malinaw na tubig, tapos patakan mo ng isang pirasong tinta o ink. Ang mangyayari, unti-unti nitong binabago ang kulay, yun po 'yon, no? Hanggang hindi na makita ang linaw kung gaano kadami yung pinatak mong tinta o nilagay mong tinta o ink doon sa dating malinaw na tubig. Alam nyo, ganyan din po ang lust, no? Unti-unti nitong binabalot ang puso, ano po, hanggang hindi na ito makita sa liwanag ng Diyos. So, natatakpan na ng pagnanasa ang mga katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Alright? So, kaya po itong lust, no? Yung pagnanasa ng puso ay parang small crack, sabi nga sa dingding. Akala mo maliit, pero pag pinabayaan, pwedeng bumagsak ang buong bahay. Parang flood control. Di ba? Yan ang uso ngayon balita ang mga flood control na mga palpakis, mga hindi tumagal. Okay, akala mo matibay, puro substandard. Ganun. Kaya pinabayaan. Dahil hindi maayos, hindi mabuti. Akala natin maliit lang
ang magiging sira. O ngayon, tingnan nyo po. Di na-expose na ang mga maliliit o malalaking mga flood control. Pero tingnan nyo naman, no, nagsimula sa small crack dahil mga substandard pinabayaan, pwedeng bumagsak, no? At bumagsak na nga at nasira na nga. Kaya ngayon, ang buong bansa na ay nako, talaga namang nagsasuffer. Ano po, dahil sa ganyang kalakaran, pinabayaan at hindi binigyan ng pansin. So, ganun din po yung tinatawag nating loss. Sabi ko nga, parang small crack sa dingding. Akala mo maliit. Pero pag pinabayaan, pwedeng bumagsak ano po, sa buong bahay. So, parang kalawang sa bakal. Ano po, ganun din, no? Parang kalawang sa bakal. No? Hindi agad kita, pero unti-unting kinakain mula po sa loob. Alam nyo, ganun din po ang last sa puso o pag nasa sa puso. Kaya sabi ni Jesus said, if you look with lust, no, you've already committed sin in your heart. It's not just in action, but in desire alone, there is corruption. So, isipin mo po ang isang semplang apple mansanas na sobrang ganda ng itsura, di ba? Pulang-pula, makintab, at mukhang matamis. Siyempre, nakita mo, makintab, pulang-pula. So, sa tingin mo, matamis. Pero, pag kinagat mo, yun, may bulok na pala sa loob. May uod na dahan-dahang kumakain, no? Pasintabi po sa mga nag-dinner kumakain. Hindi mo agad makikita mula po sa labas, pero unti-unti na itong sumisira sa bunga. So, mga kaibigan, mga kababayan, ganyan din po ang lust, no? O pagnanasa ng puso, minsan hindi obvious, nagtatago, nagmamaskara, kasi nakatago sa isip at sa puso. O, di ba? Pero, habang pinababayaan, unti-untong kinakain ang purity, sabi ko nga po, relationship, at intimacy natin kay Lord. So, hanggang sa hindi mo na mamalayan, dumating ang araw na, lalabas din po ang bulok sa words, no, sa actions, o sa choices natin. Okay? So, naalala ko tuloy si Haring David, si King David. Okay, imaginein mo, si King David, a man after God's heart. Malakas, matapang, at a man after God's own heart. Yun ang description kay David, kay Haring David. Pero, isang araw na po, habang naglalakad siya sa bubong ng palasyo, nakita niya si Bathsheba na naliligo. Yun na, dito nagsimula ang lust sa puso niya, no? Sa una, tingin lang siya, no? Usi-usisa, mga inusisa na yung gano'n. Pero hindi niya pinigil, pinatuloy niya sa isip at puso hanggang naging desire, naging action, at naging kasalanan. Ayun, no? So, nakita ho ninyo yung sequence, no? Tingin, tapos desire, tapos action. Ano naging resulta? Naging kasalanan. So, hindi lang siya nagkasala ng adultery para pagtakpan ang lahat. Pina-frontline pa niya sa Uriah, no? Asawa po ni Bathsheba, hanggang mamatay sa digmaan. So, anong nangyari? Ano po? Isang tingin po na pinabayaan, tapos unti-unting nagkurap ng puso ni David, hanggang nagdala ng pain, no, division at gulo sa kanyang pamilya at kaharian. Nakita ho ninyo yung naging malaking maliit ngunit malaking resulta because of lust, no? So, anong lesson natin dito, mga kaibigan, mga kababayan? Lust doesn't stay hidden.
no? Kapag pinabayaan, it always grow into something destructive, no? Nakakasira, no? Sabi ko nga, ng relationship, purity, and intimacy with God. So yan po yun, no? Lust doesn't stay hidden, no? Kapag pinabayaan, it will always grow into something destructive. Yan po ang naging istorya ni Haring David, no? Na minsan siya po ay nahulog sa kasalanan, sa lust, no? Sa pagnanasa ng kanyang puso. So that's number 1. Number 2, no? Lust weakens our walk with God, no? Pinapahina po ng pagnanasa ang ating paglalakad, relasyon kasama ng Diyos. Kasi po, bakit po kaya? Last weekend's our walk with God. Kasi hinahati nito ang puso. Hindi ho ba? Hindi nabuo ang devotion. Laging may hidden struggle na po na kumukuha ng focus at lakas. Ano yun? Parang paa na nakatali ng mabigat na bato. Alam niyo yun? Parang paa na nakatali ng mabigat na bato. Pwede ka pa ring maglakad. Pero dahil nakatali ng mabigat na bato yung dalawang paa mo, mabagal, mahirap, at nakakapagod. Alam niyo, mga kapatid, mga kaibigan, kababayan, ganoon po ang epekto ng lust, no, sa ating spiritual walk, no, sa ating buhay. So, why it weakens? Bakit ito nagpapahina ng ating paglakad sa Diyos? Number 1, creates guilt and shame, di ba? Creates guilt and shame. Imbes na lumapit sa Diyos, lumalayo dahil sa hiya. That's number 1, why it weakens. Number 2, it distracts from worship. Ang isip at puso ay abala sa tukso, imbes po na sa presensya ng Panginoon. Number 3, dull spiritual hunger. Ay, ibig sabihin niya, nawawala ang gana sa prayer, sa worship, sa word, ministry, kasi may ibang desire na naghahati o naghahari po sa kanya. So, yan po yung bakit po pinapahina ang lust, no, ang ating paglakad sa Diyos. So, ang ating isang text pa dito, background text, ay 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 5, no? Reminds us, this text, no? It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, not in passionate lust, like the pagans who do not know God. Itong text natin, kapag hinayaan ang lust o pagnanasa sa puso, nagiging hadlang ito sa pagiging set apart para kay Lord, no? Parang cellphone, no? Parang cellphone, 'di ba? Na puno ng hidden apps, maraming mga apps na kumakain ng battery sa background. Kahit hindi mo nakikita, mabilis maubos ang lakas. Ganyan din po ang lust o pagnanasa. Kahit itinatago, hinahabol nito ang spiritual energy, no, hanggang humina po ang lakad natin kay God, no? So again, no, lust steals focus. Kapag in-entertain mo yung pagnanasa ng puso mo sa anumang bagay, no, either physical, spiritual, financial, emotional, relational, nawawala ang intimacy mo kay God, no? Sabi sa Psalms chapter 24 verse 3 to 4, as who may ascend the mountain of the Lord? The one who has clean hands and a pure heart. So, kapag marumi ang puso, ang isip, mahirap makalapit po sa presensya ni Lord. So, isipin po ang isang runner o mananakbo, okay, na sumali sa marathon. Lahat ng kasama niya, magaan ang dalang shorts, running shoes, tubig, pero siya, imaginein mo, sumali siya sa takbuhan, pero siya may backpack na puno ng bato. Nagsimula siya ng mabilis, pero habang tumatagal, imagine mo na, bumigat ng bumigat. Hindi niya matakbuhan ng maayos at sa huli, halos hindi na siya makagalaw. So, ganun din po ang lust o pagnanasa ng puso. Hindi ibig sabihin hindi ka nakakapaglakad kay God, pero bawat desire na hindi surrendered sa Kanya po ay parang batong nakasiksik sa backpack ng puso.
Ibig sabihin, habang dinadala mo ito, mas mahirap manatiling focus, mas mabilis mapagod, at mas mabagal, ang growth mo sa faith. So, ano ang lesson dito, mga kaibigan, mga kababayan, kaibigan? Parang runner sa marathon, sabi ko nga po. Kapag hindi natin ibinigay kay Lord ang hidden wealth ng last o pagnanasa ng puso, hindi natin mararanasan ang malaya at masiglang paglakad kasama si Jesus. So, isipin mo si Samson, ulit natin magbigay tayo ng sample sa Bible, Si Samson, 'di ba? Sa Bible, siya po ang pinakamalakas. Ayan, alam natin. Si Samson, pinakamalakas na judge ng Israel, chosen by God, set apart as a Nazarite. Yan po sa kanya, si Samson. Sa bawat laban, walang tatalo sa kanya, hanggat siya po ay walking in God's strength. Pero may isang bagay po na paulit-ulit na humihila sa kanya pababa. Ano po yun? Lust. Yung pagnanasa po sa kanyang puso. So, dahil sa weakness niya sa mga babae, pumasok siya sa mga relasyon na taliwas sa kalooban ng Diyos at sa huli, sa piling ni Delilah. Yan, nadiskubre ang sekreto ng kanyang lakas. So, pinaglaruan siya, pinutol ang buhok, at siya po ay nawalan ng kapangyarihan. Ang dating fearless warrior, matapang, naging bulag, bilanggo at alipin ng kaaway. So, ano po ang lesson natin dito, mga kaibigan, mga kababayan? Hindi agad nawawala ang calling o lakas natin sa paglilingkod sa Diyos, ang gana natin sa Diyos, ang inspiration natin sa Diyos, Pero kapag hinayaan po ang anumang lust o pagnanasa ng puso na maghari, dahan-dahan nitong pinapahina po ang ating walk with God hanggang mawalan tayo ng vision, freedom, at purpose sa ating buhay. Alright? So, pangatlo at panghuli, lust destroys relationship. Yan po yan, Ang pagnanasa po ng puso ay sumisira ng mga relasyon. Kasi po, hindi ito nakabatay sa tunay na pagmamahal. Ang love po ay selfless. Amen? Pero ang lust po ay selfish. Sa halip po na alagaan ang relasyon, inuuna ang sariling pleasure kahit may masaktan. So, how lust destroys? Paano ba sumisira ang pagnanasa ng puso? It breaks trust. Lust thrives in secrecy. Kapag lumabas, nagdudulot ito ng betrayal. Second, turns people into objects. Hindi na nakikita ang dignity ng tao, kundi gamit lang para sa sariling desire. At number 3, damages intimacy. Ang tunay na closeness ay hindi nabubuo sa lust, kundi sa respect, honesty, at sacrifice. So, ano po ang ating pong supporting verse dito? Sa Proverbs chapter 6, verse 32. Ang sabi po dito, but a man who commits adultery has no sense. Whoever does so destroys himself. So, ibig sabihin, hindi lang sarili ang nasisira, Batay dito po sa Proverbs 6:32, hindi lang sarili ang nasisira, kundi pati pamilya at relasyon sa iba. So, parang basong salamin. Imagine, parang basong salamin na nahulog at nabasag, Pwede pang subukang buuin, pero mananatili ang lamat. Ganun po ang effect ng lust o pagnanasa ng puso sa tiwala at relasyon. Mahirap ibalik ang dating linis. So, parang anay, ulit sa kahoy. Imaginein mo yung anay sa kahoy. Hindi agad halata, pero unti-unting kinakain hanggang bumagsak ang buong bahay. Imagine mo, lit-lit na anay. Pero sa dami nila, hindi mo na mamalay, hunti-hunti, hindi halata. Ganon din ang lust sa relationship. Lust is selfish, sabi ko nga po. Ang love ay selfless. Pero po, ang lust ay laging, what can I get? Yan po ang sinasabi ng lust o pagnanasa ng, what can I get? Kaya maraming marriages, relationships, okay?
ang nasisira dahil ang puso po ay pinapakain ng lust, hindi ng love. So, last na kwento, no po, may isang kwento, no, isang lalaki po ang uhaw na uhaw. Yan, no. Para ko na uhaw tuloy, sandali lang po ha. Okay, may isang kwento, isang lalaki ang uhaw na uhaw. Nakakita siya ng baso ng tubig, pero may konting lason. Dahil hindi niya napansin, ininom niya at siya po ay, alam niyo na, nalason. Alam niyo, ganyan po ang lust. Mukhang nakakasatisfy, no po, pero may halong poison. At kahit maliit lang, kaya niyang patayin ang purity ng puso. Okay? So, point number 4, meron pa tayo number 4 pala, God's call to purity. So, magtatapos na tayo dito, no? God's call to purity, no? Good news, no? Hindi tayo hopeless sa ating pong topic about lust exposed, no? So, 2 Timothy chapter 2 verse 22. Sabi doon, flee the evil desires of youth and pursue righteousness. No? Sa Galatians 5:16 naman, sabi doon, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. So, alam nyo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, the way to fight lust is not just resisting, okay? But fill your heart with God's Word, okay? His presence and His love. Amen? So, God's call to purity ay hindi lang tungkol po, ano po, sa physical morality, kundi tungkol sa buong puso, isip, at pamumuhay na malinis sa harap niya. No? It's a call to be set apart, to live differently from the world. No? Kasi tayo po ay templo ng Holy Spirit, sabi ng Bible. No? So, parang malinaw na tubig sa baso, ganito ang larawan ng purity na nais ng Diyos sa bawat sa po sa atin. So again, why purity matters? Alright? Number 1, reflects God's holiness. Yun, no? Kaya pala gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng isang pure heart, no? It reflects God's holiness. No? 1 Peter chapter 1 verse 16, sabi doon, be holy because I am holy. No? So, why purity matters? Protects relationships. No? Purity guards love from being twisted by lust or selfishness. And then, why purity matters? Prepares us for God's purpose. No? Sa 2 Timothy chapter 2 verse 21 says, if anyone keeps himself pure, no, he will be a vessel for honor, useful to the Master. And then, isa pang text, no? 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 and 4, sabi doon, it is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. So, purity is not about deprivation, ano po? It's about dedication to God. So, parang wedding gown, ano po? Na nakaalaan para sa isang araw, no? Hindi ito para gamitin kung kani-kanino, kundi ihahanda para sa isang espesyal na covenant, no? Ganun din po tayo. Purity sets us apart for God's best. So, as I close, no, itong atin pong podcast for tonight, lust promises pleasures but delivers change. No? Purity may be hard, pero ito ang daan patungo sa tunay na freedom. So, kapatid, kaibigan, mga kababayan, ngayon, ano, nakita natin, tinanggal natin ang maskara ng lust, no? Nakita natin ang totoo. Ito'y hindi simpleng desire, kundi isang lason na unti-unting kumukupas sa purity, sumisira ng relationships, at nagpapahina po ng ating lakad kasama po ang Diyos. Pero salamat po dahil hindi tayo iniwan ng Panginoon sa dilim. Amen? Tinawag niya tayo sa purity, sa holiness, and biblical truth. Ayan, sa buhay na tunay na malaya. So, ang tunay na kalayaan po ay hindi sa pagsunod sa lust,
o kakahalayan o pagnanasa, kundi sa pagsuko ng puso kay Kristo. So doon po natin mararanasan ang kapayapaan, kagalakan at totoong pagmamahal, no? Parang natanggal ang takip ng sugat, masakit makita pero kailangan para gumaling. So, okay? So guard your eyes, no? Mga kapatid, kaibigan, mga babayan, guard your eyes, piliin ang pinapanood at ini-scroll. Guard your mind, no? Replace lustful thoughts with God's truth. And guard your heart, no? Pursue intimacy with God more than with the world. Ayan, no? Guard your eyes, guard your mind, and guard your heart. So, yan po ang atin pong podcast for tonight about lust exposed. Tayo po ay manalangin, no po? Magsara po tayo sa ating panalangin. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, we thank you for this podcast, Lord, na kami po ay natututo, nag-aaral, nagpapalalim sa mga issues ng puso, ng buhay. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan. Tulungan mo kaming lumakad po sa purity at iwasan po ang mga bagay na nakakasira ng aming relationship po sa inyo. Maging ang purity of heart ng bawat sa amin in our ministry, purity of heart sa mga paglilingkod, purity of heart ng bawat mga manggagawa, purity of heart ng bawat iglesia. And Lord, we also pray for the purity of heart ng aming mga leaders ng aming bansa, ng mga aming mga politicians, especially this moment, Lord God, na may mga issues, Lord, na lumalabas tungkol sa issue ng puso, Panginoon. And we lift them up to you, Lord. Lahat ng mga issues na ito about corruption, lust ng mga puso, greed, O Diyos, ay sa iyo lamang po naming ipinagkakatiwala. You are the righteous judge. We pray na magkaroon po ng linaw, maayos na investigations ang ginagawa po ngayon upang magkaroon ng purity of heart ang aming pong bansa, Panginoon. So, bigyan mo kami ng tapang po na tumakas sa tukso at magtiwala sa kapangyarihan ng iyong Espiritu. Lord, we come to you at this time. We admit that we are often carried away by our own desires. And sometimes po, we allow lust o pagnanasa sa puso to enter our hearts and minds. Forgive us, Lord. Forgive us. O God, for all the times we have not valued you above all else. Linisin mo kami at baguhin mo mula sa loob. At turuan mo kaming makita po ang ibang tao kundi bilang objects ng aming selflessness. Kundi bilang mahalagang nilalang po na nilikha ayon sa iyong larawan. Bigyan mo po kami ng lakas upang mamuhay ng may purity, holiness, and truth sa aming buhay. At naway ang aming mga puso po ay maging tahanan ng iyong presensya. Hallelujah. Thank you for the grace and forgiveness we have found in Christ, because He alone is our freedom and strength. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, sige po, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Diyos. Brothers and sisters in Christ, walk now in the light of God with a pure heart, in a mind set on Him. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the power of the Holy Spirit guard you against temptations and strengthen you in purity. And the peace of God be with you now and forevermore. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Alright, sige po. At salamat po muli sa bawat sa atin na patuloy na nakabahagi sa atin pong gawain for tonight, sa atin pong episode na Exposing Darkness series. So,
Salamat po sa bawat isa. Continue to bless the Lord sa pamamagitan ng inyong buhay na maging pagpapala po. So again, shalom and God bless.